Hello guys, it's me Elsie and welcome back to my another video. At kung bago ka pa lang dito sa channel ko, so wag mo na kalimutang mag-subscribe at saka syempre, tapusin mo ang video na to is talagang Hello guys, it's me Elsie and welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, bagong taon, bagong kontrata. Syempre, guys, so ayun, pumirma ulit tayo ng bagong kontrata dito kay Amo. Dahil syempre, itong taon na to, tapos na ang aking kontrata. So, yun nga, ang kagandahan yan is pinagre-renew ako ni Amo. So, yun na nga guys, no, kailan lang, no Monday, ayan, nung Monday, so New Year is, ayun, pinapirmahan na sa akin ni Amo yung bagong kuha niyang kontrata galing sa agency. So, agency na yung magpa-process nung aking kontrata at saka lahat-lahat. So, sila na yung magpa-process. Yun, kinausap ako ng mga amo ko siguro a few month ago. So, ayun, kinausap nila ako, yun nga, kung about dun sa na tumawag yung agency sa kanila. So, yung agency ko ang tumawag sa kanila, sa mga employer ko, at tinanong kung gusto pa ba nila akong kuhain, gusto pa ba nila akong i-hire kasi kailangan pala is 6 bago matapos yung kontrata ko is nakapag-apply na ng bagong kontrata ulit. So, kailangan ma-process na. Ayun nga, tapos sinabi nila na tumawag nga yung agency sa kanila at kailangan 6 months o 3 months kailangan ma-process na. Kasi kung hindi nyo na itatanong guys, dito sa Hong Kong, medyo matagal na ngayon ang pag-process ng visa bago mailabas sa immigration o matatakan sa immigration yung visa. At saka ayun, kaya kailangan bago matapos yung kontrata, makapag-apply na ng bagong kontrata. Kasi nga matatapos na ang aking visa rin this coming April. Yan, matatapos na yung visa ko. So, kailangan makapag-apply ng bagong visa. Tapos bukod syempre doon, kinausap ako ni Amo na ayun nga, kung hindi nyo na itatanong, dito sa Hong Kong guys, nag-increase na o medyo tumaas na yung minimum wage sa dati niyang minimum wage na 4,630. Yung sa akin naman kasi, ang minimum wage ko is nasa 4,630. Yan talaga ang minimum wage dito ng salary ng Hong Kong. Pero syempre, iba yung pasahod ng ibang mga yung halimbawa, ang amo mo local or international, ganyan, Asian, ganyan. Ayun, siguro medyo malaki yun. May iba kasi talaga dito guys, dito hindi pare-pareho yung sahod. May iba na medyo mataas, may iba na nasa minimum wage lang. Ayun, yun, napakaswerte ng ibang mga kaya kung ganun ang salary nyo, tapos okay naman yung amo nyo, wag nyo na sayangin. So, balik lang kayo ng balik. Kasi dito, hindi ko sure ha, pero may iba rito sa Hong Kong na kada tapos mo ng kontrata o kada renew mo ng kontrata is nag-i-increase din yung sahod mo. Medyo tumataas din yung sahod mo. Sa sahod ko naman, about sa akin, tumaas na yung minimum wage ng sahod dito sa Hong Kong. So, nag-increase din ako ng sahod. Bali, tinaasan din ni Amo yung aking sahod. Kaya in-explain naman niya. Kaya, last sa Monday, so may dumating dito. Ayun, kinuha ni Amo yung kontrata, tapos pinapirmahan niya sa akin lahat yung mga documents na dapat kong pirmahan, and then pero babalik pa rin yun kasi kailangan yun ma-process sa immigration. Ka-fill up, ganun, same pa rin ng kontrata na katulad ng kontrata na receive ko noon sa Pilipinas. So yun, kailangan lang matatakan yun sa immigration. Kaya bago uli, siguro mga 1 month, bibilang ako ng 1 month bago uli mapa sa akin o bago nila ibigay sa akin yung bago kong kontrata.
So, yun dito, medyo may bago na rin mga ano dito, patakaran dito. Kasi daw noon, kailangan, pagka hindi ka na pwedeng tumambay rito ng 1 year, 2 years, ganyan, pag after mo matapos yung kontrato. So, kailangan dito, bago matapos yung 1 taon na ibinigay sa'yo ng immigration, kailangan umuwi ka na ng Pilipinas o iuwi mo na yun ng Pilipinas. Tapos saka ka na uli bumalik. Ayun. Yun, hindi ko pa ganong gamay kung ano yung mga kailangang na dapat i-prepare ko sa pag-uwi sa Pilipinas kasi wala pa naman, medyo matagal pa. Although, this coming April yung tapos nung visa ko. Pero sa ngayon wala pa ako, hindi ko pa nasasabi kay amo kung kailan ko talaga planong magbakasyon sa Pilipinas. Kasi, pero within this year is talaga ipaprocess ko yung pag-uwi ko ng Pilipinas kasi kailangan talagang i-uwi mo. So, yun lang guys, na-share ko lang kasi nakakatawa na, ayun, ang bilis nung panahon na, ayun na, magto 2 years na ako dito sa aking mga employer and then nagustuhan nila ang ating serbisyo kaya, ayun, kinuha nila ulit tayo na magtrabaho para sa kanila. So, ganoon naman dito guys, kung halimbawa na okay yung mga amo mo at wala namang problema, bakit naman hindi mo kailangan balikan, 'di ba? Balikan mo kung talagang okay naman sila. At saka sayang yung sahod kasi pagdating sa Hong Kong, hindi ganun kadali makahanap ng mga employer na kagaya nila. So, yun lang, maging okay ka lang sa trabaho mo, gawin mo yung mga pinagagawa nila at maging mabait ka sa mga amo mo. Hindi pwede yung nagtaray sila ng konti sa iyo magtataray ka na rin, 'di ba? So dito, as long naman na hindi ka ginugutom at as long naman na pinasasahod ka ng tama, kahit wala naman kasing trabaho talagang madali, 'di ba? So, ayun lang, kailangan kada sahod mo, syempre kailangan gawin mo yung best mo sa trabaho kung gusto mo talagang magtagal sa trabaho mo. So, yun yung puro trabaho ko ng trabaho pa ulit. Kung ikaw nagpaplano ka na mag-ibang bansa at pumunta rito sa Hong Kong, so ayun lang maipa-advise ko sa inyo guys. Ayun, do your best, makisama ng maayos sa mga employer nyo. At syempre, ayun, yun kasi tinitingnan nila dito, just in case na nandito ka na sa Hong Kong kasi 'di ba yung iba kaya pumunta rito sa Hong Kong kasi may holiday. So, hindi ka naman pumunta rito sa Hong Kong para sa holiday. So, kung talagang emergency at kailangan ka ng mga amo mo, so why not pagbigyan mo sila, 'di ba? So, pasukan mo yung kung gusto nilang pumasok ka sa holiday. So, pasukan mo yung kung hindi naman importante yung ilalabas mo. So, sayang din naman pasasahurin ka rin naman nila tsaka babayaran nila yung araw mo, di ba? So, yun, tinitingnan kasi din ng iba employer yun kung talagang disiplido ka o talagang ano ka sa trabaho mo. Ayun. So, yun lang na-i-share ko lang, guys. So, ayun lang, guys. So, sana nakatulong tong video na to at na-inspired ko kayo kahit papano na syempre bilang isang OFW dito sa Hong Kong is ayun na kahit paano hindi tayo napunta sa ibang mga employer na abusado. So, yun lang ma-advise ko sa iba na gustong pumunta rito sa Hong Kong na keep it up, talagang ayun lang, pray lang kayo na mapunta kayo sa mga amo na talagang, ayun, yung hindi kayo mapunta sa mga amo na abusado. So, ayun guys, thank you for watching my video. Sa mga bago pa lang dito sa channel ko, please don't forget to subscribe, like, share, and comment down below kung ano pa yung mga gusto nyong malaman about dito sa Hong Kong. So, ayun lang guys, God bless and Happy New Year to everyone. And bye. See you again to my another video. Bye.